Yun, magandang araw sa inyo. So, ginawa ko itong video na ito kasi may nagtanong sa akin yung tungkol sa pagmamarkings. Sana makatulong ito doon sa mga nagpapaitlog ngayon dahil breeding season ngayon. Ito yung guide ko para makapag-markings kayo. So, meron tayo ditong chart. May number ito. So, makikita nyo, may 1, 2, 4, 8, 16, and 32. Ito yung left na paa, ito yung right na paa. Tapos ito naman yung left nose at right nose. Ito yung tuka ng manok. Dito yung kaliwang butas ng ilong. Tapos dito naman yung sa kanan. Yan. Bali, kung hawak niyo yung manok, nakatalikod sa inyo. Pero siguro naman yung makakapanood nito karamihan ay marunong ng mag-markings. Kung hindi pa, edi yan nga, pag hawak niyo yung manok, nakatalikod sa inyo. Kasi pag magkaharap kayo, baliktad yan. Nasa kabila yung kaliwa, nasa kabila yung kanan. So, yan, parang sa tao lang din to. Kung alin yung kaliwa nyo, yun. Kung alin ang kanan, yan. Depende lang sa pagkakaharap nitong figure na ito. So, with that being said, di simulan na natin na kung paano ang pagmamarkings. So, ito ay guide na rin para sa pagna-number ng itlog. Ito ay 1 to 64. Yan, makikita nyo. And ito ay, itong mga nakalagay na markings dito, halimbawa ito, left out, left in, left out, left in, hindi na yan mababago dahil yan ay based sa computation nitong mga numbers na nandito sa paa na left and right feet niya, tsaka sa dito sa nose niya, left and right nose. Ibigyan ko kayo ng example. So, itong number 1, yan, pag tinignan nyo dito, yung number 1, left out talaga yan. Kasi ito yung left na paa niya. Tapos, pag minarkingsan mo dito sa left na bahagi ng kanyang left foot, yan ay left out. Ngayon, pag dito niya naman minarkingsan, sa number 2, yan ay magiging left in. Kaya pag tinignan mo yung number 2 dito, left in talaga yung makikita mo. Ito naman, number 4, ito ay right in. Pag tinignan natin dito, ayun na talaga siya, right in na talaga siya. Tapos yung number 8 ay right out. So pag tinignan natin dito, yung number 8, right out talaga. Okay, so yun yung pagbabasa nito. Ito naman sa left nose, yung number 16, pag tinignan natin sa chart, ay left nose. At yung number 32 naman, pag tinignan natin sa chart, ay right nose. So halimbawa, nagkaroon kayo ng combination. For example, sa AEJ, nung bumili ako, ang markings ng Golden Boy nila ay double nose. Ibig sabihin, dalawang ilong ang merong markings. Ginupit yung ilong. Bali, pagpaplasin nyo lang ito. 16 plus 32 is equals to 48. Yan, pag tinignan mo sa chart, 16 plus 32 equals to 48, magkakaroon ka ng left nose and right nose na markings. So, bakit may number nga pala dito? Kasi itong number na ito, yun yung gagamitin nyo sa itlog. At ang tip ko nga pala sa inyo, pagka maglalagay kayo ng number sa itlog, huwag sa gilid. Kasi imagine niyo kung yung tray nyo ay 54, yung isang tray, kunyari lang. Siyempre, hindi naman pantay-pantay yung pagkakalagay sa itlog, tsaka mahaharangan talaga yon. Kung nasa gilid yung numbers nyo, yung sulat sa itlog, kailangan nyo paminsang iangat o iikot para makita nyo yung number. Kung dun sa ibabaw nyo lalagyan ng number, hindi nyo na kailangan gawin yon dahil usually naman, yung mga incubator ay pag nagsuswing, makikita mo yung ibabaw. So, hindi ka na mahihirapang magtingin ng numbers. Kahit hindi mo buksan yung incubator mo, masisilip mo yung mga numbers niya. So, yun lang yung tip ko sa paglalagay ng numbers sa itlog. So, yun nga. Medyo natutunan na natin yung na number ng itlog based dun sa markings. So, gusto ko naman sa inyong ipaliwanag kung paano nyo yun gagamitin dito. Kasi pagka medyo naintindihan nyo na ito, ang kakailanganin nyo lang ay itong blankong ito. Okay? Kasi dito, wala itong nakalagay na markings. Wala na dito yung mga markings na nakalagay dahil pag marunong ka na magbasa nito, alam mo na yung number 1, pag tinignan mo itong guide ay left out. Pag tinignan mo yung number 2, left in, okay, and so on. So, ang mangyayari na lang dito, halimbawa, yung number 1 mo, i-assign mo na ngayon yung bloodline. For example, yung number 1 mo ay roundhead. Yeah?
Yan. So, yung ina-number mo sa itlog, number 1, tapos pagka napisa na yon, yung sisiw, lalagyan mo naman ngayon ng marka sa sa left out niya. Sa left out. Yan. Kung halimbawa, ako sa Duck Halsey Lemon ko, ang markings ko ay in-in. Ang in-in ay ito, left in, at saka right in. 2 plus 4 is equals to 6. So, ang mangyayari niyan ay dito ko ilalagay yung pangalan nung bloodline. Duck Halsey Lemon. Yan. So, itong number 6 ang ilalagay ko sa number ng itlog. And then, mas maganda kung dun sa battery cage nyo or dun sa breeding pen nyo, lalagyan nyo na rin ng number. Para pag nag-collecta kayo ng itlog, mas maganda kung may dala kayong lapis para kahit hindi kayo mismo, may tao kayo, nilagyan nyo ng karatula na number 6. Pag kuha nyo ng itlog, may dala na siyang lapis, na-numberan nyo na kaagad ng number 6. So, pag napapunta naman siya doon sa kinilagyan nyo ng karatula na number 1, edi yun ang isusulat niya. Yun, ganun lang kasimpleng magbasa nitong markings na ito. So, yan, bigyan ko pa kayo ng last na example, yung 16 plus 32, halimbawa yung Golden Boy, 48. Edi dito sa number 48, lalagyan ko lang ito ng Golden Boy. Yan, hindi naman kailangang dalawang ilong or pwede kayo mag-combination kaya 1 to 64 yan. Halimbawa, itong 16 left nose, tapos itong 2 ay left in. Pag pinag-plus mo yan ay 18. Pag tinignan natin dito sa chart, makikita natin na left in, tama, di ba? Tapos left nose. So, ganun lang kasimple. Napakadali po nitong basahin. Sana naman ay hindi kayo mahirapan sa pag-intindi ng video ko. Kung hindi nyo masyadong naintindihan, ulitin nyo lang po at ito naman ay na-explain ko ng maayos. Bali, ano pa bang pwede kong ma-tip sa inyo? Ngayon, halimbawa, meron kayong parehas na markings. Halimbawa, kasi ako, yung perfection roundhead ko, ang markings nun ay left in. Tapos, meron naman akong gal na left in din. Syempre, papaano yun, di ba? Parehas. Hindi mo naman pwedeng lagyan parehas ito ng number. Ang pwede mong gawin, kung magkaparehas yung markings sila, pero magkaiba sila ng bloodline, ang pwede mong gawin ay gumawa ka ng dalawang blanco na ganito, tapos, inote mo na itong isang ito ay para sa tusok. So, halimbawa, yung perfection roundhead ko na left in, tutusukan ko. Tapos yun namang aking gal na left in, ang gagawin ko naman, hihiwain ko. So, pwede yung gawing butas, yung isa, and yung isa naman nakagaya ng markings, ay pwede nyo naman gawing hiwa. So, magkaparehas ng posisyon yung tama ng markings, pero magkaiba ng sign. So, yung isa binutasan nyo, yung isa naman hiniwa nyo. Yun, ganun lang yung ko sa inyo. Suggest pagka nagkaroon kung sakali ng parehas na markings. At saka, pag dumating yung panahon na talagang sobrang dami na ng bloodline nyo or madami kayong crosses, pwede nyo rin pagkombinasyonin yung butas at saka yung hiwa. Halimbawa, may nagkaparehas na dun sa mga markings nyo. Yun, nasa sa inyo na yun. Yun lang yung guide nito. Ngayon, kung may tanong kayo, pwede naman kayo mag-chat sa akin. Sana makatulong sa inyo to. Bye-bye.